Hi guys, this is me again, Jules G, and this is my Living Alone condo series, my weekend errands. I hope you enjoy! Kailang patayin ko na lang yung music. Baka makopyright pa tayo. So yun na nga, after ng walking errands namin ni Sheldon, which is my dog, dito lang kami sa Salcedo area. Dito talaga ko siya wino-walk. So since maganda yung weather ngayon, I mean nag-uulan na naman, perfect timing na nakasilong na kami agad. Nakasilong, I mean bumalik na kami, naka 5 rounds or 6 rounds din kami ng lakad. So parang worth it naman kasi halos 1 week ko na rin siyang hindi na ilalabas. Actually nakukonsensya ako kasi nasanay na siya na hindi nagpupup sa loob ng condo, pero dahil no choice nga hindi kami makalabas ng ilang araw, so sa condo siya nagpupup. Sa CR naman, naturuan ko naman na dun siya sa CR. Pero still, alam ko na hindi siya happy. Char. So, ayun nga, pabalik na kami. As what I've mentioned, actually baka, alam ko nasabi ko kanina, we're going to Petron para magpagas. Malapit lang yun dun sa condo ko. So, currently nasa Makati pa talaga ako dahil nagre-rent ako since newly renovated yung condo ko na pinakita ko sa inyo from SMDC. Mandaluyong area yon. So, dito ako currently nagre-rent sa Makati. It's a Sunday and after my errands sa Petron, I'm going to Derma sa skin station dito lang din sa Makati, kasi meron akong appointment ng facial at 3:30 PM. So currently it's 1:39 PM. Grabe lumalakas yung ulan, so hindi ko sure, plano ko sana maglakad lang mamaya papunta dun sa Derma kasi walking distance lang naman from my place. Kaso, hindi ko siya magagawa dahil kung ganito kalakas yung ulan. Actually, umaraw na siya eh. So, I'm happy na nakaano kami. Kahit pa paano, nakahanap kami ng time na maglakad. Kasi, yun nga, parang no-konsensya na rin ako na hindi ko na ilalakad yung aso ko for the past how many days na rin because of the rain. Ayan, since ano naman nakastop, ayan si Shelton, so balik ko lang ulit dito. Ay, hindi nyo siya nakikita kasi nandyan siya sa gilid. Let's go. Ay, salamat. Okay, pakita kami, bye.
I think shedding month ngayon ni Sheldon, kaya ang dami niya talagang balahibong naglalagas. Kaya hindi rin ako pwedeng hindi maglinis talaga ng bahay. So after ko maglinis, nagmadali na nga akong pumunta dito sa skin station para sa aking appointment ng facial. Ang saya-saya ko pa dyan, di ba? Tapos malalaman ko na lang na kailangan ko rin pala magpa-warts removal. Hi guys, I'm back home. So, konting konting chika. So, after kong pumunta sa skin station, so unfortunately, hindi talaga planned yung warts removal ko. Ang nakaschedule lang talaga is facial. And nagpapaano kasi ako what do you call this? Yung diamond peel. So, yun lang talaga yung nakaschedule ngayon. Kaso, every time na lang nagpapaderma ako, lagi nilang sinasuggest na magpa-warts removal ako kasi sobrang dami na nga daw sa face and sa neck. So, actually, I'll be honest, pati dito sa under ng yung breast ko, yung under niya, yung sa ilalim, meron na rin talaga. So, kaya parang, ang tagal ko nang nakakapayon. So, parang, gusto ko na talaga ipatanggal yung warts doon sa part na yun. Kasi ang last na warts removal ko is 2021. So, sa face lang yun and neck. So, sa other parts ng katawan, never akong nagpatanggal pa. This is the first time na talaga sabi ko, sige na nga kasi parang gusto ko na rin siyang mawala, to be honest. Gusto ko na rin na mag-start na matanggal siya. And I know pag warts, bumabalik siya, diba? So, sabi lang sa akin is kapag nafe-feel ko na or nakikita ko na meron na ulit, ipa-check ko na para hindi na siya magiging sobrang mahal. By the way, after ng skin station, so ang nangyari is after nung aking regular na facial with diamond peel, sabi ko sige, unahin na lang yung neck and yung sa body parts kasi nga ayoko muna sa face kasi tomorrow meron akong interviewin sa office and alam ko may downtime siya so it's probably 5 days siguro yung downtime niya. So I need some time. Anyways, parang ang schedule ko is 3:30 p.m. Pero natapos ako siguro mga 1 hour sa facial, so mga 4:30 and then sabi sa akin magko-45 minutes na kumaga mag-wait ako ulit. Pero in-apply na sa akin yung parang pampamanhead. So, wait lang si Sheldon. Say hi! Gusto mo ring sumali sa vlog? Ha? Gusto mo ring sumali sa vlog? Ano ba yan? So, yun. So, parang ang ginawa sa akin is, yun nga, so, nilagay muna yung pampamanhead sa katawan, pinatagal ng mga 45 minutes, para daw talagang effective kasi meron mga parts ng katawan na lalo na yung sa under ng breast part na medyo manipis yung balat, so masakit siya kapag tinanggal yung warts doon sa part na yun, so kaya kailangan tumalab talaga yung binigay nilang parang anesthesia. So anyways, pamahid lang naman yun. So, dun sa mga hindi pa nakapagpa-warts removal, pinapahid lang naman siya. Hindi naman siya ini-inject or something. Pero masakit, medyo may pitik yung yung sa warts removal. So, na-try ko na siya sa face before, pero hindi naman ganun hindi ko matandaan kung masakit siya before Although, tingin ko may konting sakit, pero mataas kasi yung pain tolerance ko. So, pero kanina, tumagal rin siguro ng mga 45 minutes yung sa akin, neck and body. And then pinapabalik na lang ako kapag ready na ako para naman sa face. So I'm thinking since may holiday sa August, so baka dun ko na lang dun ko na lang ipagawa at least naka-leave ako. So papakita ko yung video nung nandun ako sa skin station. Di ko sure kung gusto nyo pang makita yung talagang ganun kadami, pero wag na lang siguro, pero ngayon na lang para makita ninyo kung gaano kadami.
Huwag kayo mandiri ah. Pero talagang sinagad niya. In fairness naman sa kanya, sinagad niya. And then sabi niya, pagbalik ko daw doon, kapag ready na ako for the face, so saka na lang daw i-check kung meron pang natira. Pero so far happy naman ako kasi mukhang marami nga talaga siyang ginawa. Ayan. So, sa neck pa lang yan. Meron pa dito sa talaga sa katawan meron din. So, happy ako kasi pinagawa ko na siya. At least, okay na. Alam mo yun. And then, yung sa face na lang, for sure, ayan o. Makikita nyo naman, di ba, na medyo madami din siya talagang warts. Wala naman masyadong pimple. Pero, yung sa ano lang talaga, yung sa warts, kasi, ewan ko, aging na rin kasi tayo. Aging na rin tayo, guys, eh. So, ayun. And then, so, yun lang naman yung nangyari for today. After pala nung dito ko, gutom na ako kasi hindi pa ako nag-lunch. So, ang kinain ko lang kaninang umaga is yung Lola Nenas na parang donut na merong sugar and ang tawag dito? Cheese sa loob. Pero hindi ko siya kasi ilang araw na yun sa akin, so medyo matigas na yun medyo tumitigas siya, di ba? So mga 2 or 3 days na yun sa akin, hindi ko kasi naubos. Yung iba doon binigay ko sa kapatid ko. So yung mga natira, try kong i-reheat sa pan. So yun lang kinain ko, pero sobrang konti lang kasi nga hindi ko na masyadong gusto yung texture niya. And then after nun, wala pa kaming kinakain. Well, si Sheldon kumain na ng dog food niya, pero ako wala pa talaga. So, kasi akala ko, facial lang ako. So, tiniis ko siya ang tagal. Natapos siya siguro mga 6 something na, past 6. So, dun pala ako kumain ng parang pinaka-lunch ko. Na dinner na rin siguro siya. And then, yung plan ko magluto ng sinigang na baboy. Medyo epic fail kasi pumunta ako sa dalawang pinunta akong grocery store, Shopwise, saka ito dito sa marketplace. Pero, kulang-kulang na yung gulay nila. Kasi anong oras na eh. So, 7:30 na. And then, pumunta ako sa isang grocery kasi walang kangkong. Pero, unfortunately, wala pa din. So, hindi ko alam kung okay na yung pechay. So, pechay na lang yung sinigang na pechay. Okay na lang din yun. Kahit ano na lang. Basta ako lang din naman kakain. And then, kaso, yung sa dog ko, nilulutuan ko kasi siya ng parang pinaghalo-halong gulay. Kalabasa, carrots, tsaka sayote, yan. Or minsan basta combination ng tatlo. Minsan kapag merong malunggay, nalagyan ko malunggay. And then, hinahalo ko sa giniling na lean meat. So, kasi may allergies siyang sa ngayon sa manok. Kaya it's either giniling na pork or giniling na beef. Beef, tama ba? Giniling na, nagagalit siya. Giniling na baka. Hi guys, welcome to my very small kitchen. Kaya, nandito yung mga sangkap. Kanina ko pa siya inano. So, siyang natin kung mga ano sa kanya, taba-taba. Baka nagtataka kayo kung bakit
ang tawag dito, iba yung itsura ng condo ko. So, ito yung tinitirhan ko sa Makati. So, nasa Makati ako ngayon dahil nakwento ko sa isa kong video na dito sa Makati yung napili ko na rentahan temporarily habang hindi pa nabibigay yung condo ko or not turn over yung condo ko sa Mandaluyong. Pero since na-turn over na nga siya at nagawan ko na rin ng paraan para mapa-interior at mapa-renovate yung ibang mga ang tawag dito, yung mga ibang deliverables doon. So, ayun, kailangan ko na lumipat. So, nag-spend lang ako ng 6 months dito sa Makati. Maganda rin siya kasi at least pwede akong kumbaga yung mga gamit ko from San Francisco. Since medyo, kasi alanganin yung turnover date nung sa isa kong condo. So, kailangan kasi meron akong space na mapaglagyan ng mga gamit ko from San Francisco dahil nga galing akong US and then bumalik ako dito sa Philippines after 14 months. So, may mga naipon na po tayong gamit doon. Kaya kailangan merong mapupuntahan or kumbaga merong ang tawag ito, merong lalagyan. Ano ba yan? So, bukod doon, nagamit ko rin yung condo na to while waiting for my condo to be renovated. So, 1 month lang naman yun. Siguro mga 5 weeks in total kasi nagkaroon ng ng holiday. So, kaya, ayun, hindi siya agad natapos ng super bilis. Pero okay lang naman din sa akin kasi may mga ni-request din ako doon na specific sa mga gusto ko. So, ayun. So, baka lang nagtatanong kayo. Unfortunately, hindi ko na mapapakita tong condo ko dito or hindi na ako magtutour dito sa condo ko dito sa Makati kasi for privacy din nung may-ari. So, yun lang. Thank you. Mamaya ulit. Sana maluto na yung sinigang. Finally, my sinigang is ready. Salamat guys sa panonood and see you again on my next vlog. Bye!